Hello, good morning sa lahat ng supporters ng Makabayan in Informative Channel. Kamusta ang Filipino Guerrilla Forces, Vanguard of Democracy, PANA, IKIR, BIP, UPI. So lahat ng mga kasama ko sa laban na ito. So, mayroon akong gustong i-discuss sa inyo na dinadivert lang ang issue. West Philippine Sea, ano pa mga issue. Pero nakakalimutan natin yung ICI na sinasabi nila na mayroong makukulong. At saka yung flood control, yung flood control, nawawalan sa issue. So, naidadala tayo sa ibang issue na kalimutan natin. Kaya, huwag natin kalimutan, balik tayo doon sa graft in corruption or flood control o ghost project. Doon tayo. Kasi makakalimutan yun, na yun ang pinaka matinding problema ng ating bansa. Trillion of pesos ang nawawala. Now, kung mayroon man silang alegasyon, ano pa man, labang kay Duterte, bakit hindi nila dalhin sa korte? Sila naman may hawak sa korte. Bakit puro sila propaganda lang? Puro sila political propaganda para lang sirain ng Duterte? Dahil hindi nila kayang mapatunayan sa korte o ano pa man, yung extrajudicial killing, hindi rin magtatagumpay yun. That is political harassment para lang lumamig o masira lang ang Duterte. Bakit hindi sila lumaban ng patas? Lumaban sila ng patas. Lahat ng mga anomalya, panahon ni Pinoy, panahon ni Marcos, panahon ni Duterte, panahon ni GMA, bakit hindi nila talakayin yung bagay na yan, dadalhin nila sa korte, dahil sila naman ang nasa administration ngayon. Kung anong gusto nila, magagawa nila. Nagawa nga nila na napadala si Pangulong Duterte sa dahil na sinasabi ng Supreme Court na illegal. Di ba? Nagawa nila. So bakit hindi nila magawa yung mga aligasyon nila laban sa Duterte? Bakit puro social media at saka mainstream media lang sila? So isa lang ang ibig sabihin nun. Dahil hindi nila mapatunayan at sinasabi na kwentong barbero para sirain lang ang Duterte. Ang problema sa ginagawa nila, lalong tumataas ang rating ng Pangulo dahil nililigaw nyo ang taong bayan sa tunay na problema o tunay na issue ng ating bayan. Ito, mayroong babasahin ako mula sa isang artista. Anong tawag nito? Sino ba artista ito? Ayun na, basta artista, nakalimutan ko na. Si Roche. Nakalimutan ko na, sorry ha. Pero babasahin ko lang, oh. Ito yung kanya, oh. Yung kanya, babasahin ko lang, oh. Ayan, oh. Si Alexis De Rossi ba? Alexis De Rossi. Ganun siguro. Ayan, oh. Babasahin ko yung kanya. Yung title niya, Ang Tao Ngayon, hindi pumapanig sa kung sino ang tama, kundi kung kanino sila mas nakikinabang. Yan sitwasyon ngayon sa ating bansa. Ayaw nila sa tama, gusto nila doon sila sa nakikinabang. Basahin natin ang kanyang mga kataga. Ang tao ngayon, yun ang title niya. Ang tao ngayon hindi pumapanig sa kung sino ang tama, kundi kung kanino sila mas nakikinabang. Masakit man aminin, pero may mga pagkakataon talagang ganito ang realidad. Hindi bantayan ang prinsipyo, katotohanan, o ganito ang hindi bantayan ang prinsipyo, katotohanan, o kung sino ang nasa tama. Ang mas mahalaga sa iba ay kung sino ang may kapangyarihan, pera, impluensya o kayang maibigay ng pabor. Doon sila
kumakampi. Okay? Doon sila sumasama. Doon sila bumuboses. Talagang matindi patama ni Alexis de Rossi pala. Alexis de Rossi. May mga taong tahimik kapag alam nila ang tama. Tama na talaga, no? Pero biglang maingay kapag may makikinabang silang makukuha sa kanila. Yung mga trolls ito, yung mga gusto makinabang, ano? May mga taong alam ng totoo, pero pinipiling pumikit dahil may mawawala sa kanila. Kapag nagsalita sila, sa panahon ngayon, madalas mas malakas ang hatak ng anumang mapapala ko kaysa anuman ang tama. Okay? Pero tandaan mo, hindi sukatan ng katotohanan ang dami ng kakampi. Hindi dahil mas marami ang nasa kabilang panig, ay sila na ang tama. Minsan, ang tama ay nag-iisa. Minsan ay may prinsipyo ang tahimik at minsan ang taong pinagtutulungan. Ito na yon, pinagtutulungan nila ako. Ang siyang may panindigan. No? Pinagtutulungan yung may panindigan. Tulad ko, may nagkakaisa na ako sa loob ng kampo. Pero alam ko man ang kanilang motibo. Kung may matutunan man tayo dito, ito yon. Huwag mong ibenta ang prinsipyo mo kapalit ng pansasamantalang pakikinabang, ha? Pansasamantala lang yung mga kaibigan, ha? Iikot rin ang gulong. Ang benepisyo nawawala. Ang konsensya dala mo habang nabubuhay ka. Okay? Tama yon. Sa huli, hindi mahalaga kung gaano karami ang kumakampi sa iyo. Dahil may maibibigay ka. Ang mahalaga dito, may mga taong mananatili sa iyo. Dahil naniniwala sila na ikaw ay nasa tama kahit wala ka ng may alok na kapalit. Maraming salamat, Alexis de Rossi, sa iyong pangungusap. Ano? Ito yun, no? Okay. So, marami pang mga hindi ka nais-nais. Yung sinasabi ni Atty. Guanzon, ano? Yung sinasabi ni Atty. Guanzon na magaling daw siya mangula. Pero ganoon din ang akin, eh. Sa loob ng 3 taon, uubusin nila ang kaba ng bayan. After 3 years, doon naman sila magpapapugi. Pero mas marami ang naibulsa. Yun ang sinasabi ni Atty. Guanzon. At yan ay nangyayari na ngayon, ano? Nangyayari na yung mga kaibigan. Kaya tayo, sana, mga kaibigan, huwag tayong magpadala sa issue, ano? Ito, yung kay Rene Robredo rin, no? In all honesty, I wish the president well from the moment that I accepted the defeat. I want him to succeed because his success will be the success of the country, yes, naman. So ako, nalulungkot ako na nangyayari ito. Nalulungkot ako na it has come to this point. Parang it gives you a sense of kind of helplessness. Saan na ba tayo patutungo? Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Number 1, sinungaling. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. In all honesty, I wish the president well from the moment that I accepted the defeat. I want him to succeed because his success will be the success of the country naman, eh. So ako, nalulungkot ako na nangyayari ito. Nalulungkot ako na it has come to this point. Parang it gives you a sense of kind of helplessness. Saan na ba tayo patutungo? Bakit hindi dapat iboto si Bongbong Marcos? Okay. Tell mo, ang dami. Number 1, sinungaling. Number 1 na siguro. May mga batang matatalino, pero si Saldi, ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito. Ito yung lagi paulit-ulit ko. Hinayaan mo na
na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. 2024, more than 500 billion were inserted and appropriations were diverted. Hindi ka pa rin kumibo. Ulitin natin, ha? Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. 2024, more than 500 billion were inserted and appropriations were diverted. Hindi ka pa rin kumibo. Ikaw ang nagsimula ng investigasyon na ito, pero di mo sinasagot kung bakit hinayaan mo na salaulain ng Kongreso ang 2023, 2024 at 2025 GAA. 2024, more than 500 billion were inserted and appropriations were diverted. Okay, tingnan nyo. Hindi ka pa rin kumibo. Hindi ka pa rin kumibo. So, maliwanag talaga na sinasabi nyo na magpasalamat tayo kay Bongbong Marcos sa Pangulo dahil siya ang nagpa-imbestiga. Ano yun? 2026 na, 2025 na si Marcolita ang nagsimula ng pagpa-imbestiga na pinasukan nyo. Dahil madadamay ka na, pinahinto mo ang ang Blue Ribbon Committee na mag-imbestiga, pinasok mo ang iyong tuta na si Lacson para hindi ma-drag ang pangalan ninyong pamilya. Di ba kawalang iyan yun? Ha? Bakit hindi nyo na lang hayaan yung nasimula ni Senador Marcolita investigation? Pinahinto nyo. Ipinasok niya ICI. Asan na ngayon ng ICI? Ano ang resulta ng ICI? Sabi nga ni Congressman Edgar Erice, ikaw nagsimula ng investigasyon na ito. Pero bakit hindi mo sinasagot yung 2023-24 budget na mahigit 550 billion insertion, flood control, pinagyabang mo sa SONA 2024. After 2 days, nagabaan ka, di ba? Nalunod ang Pilipinas. Asan ngayon yung flood control? May flood pero wala nang control. Diyos ko naman, Pangulong Marcos. Isa pa ito. Mayroon pa isa. Para makumpleto na. Ito. Tugma si Saldi, tugma si Gutesa, Ayan, ito na yung sagot, na nag-deliver kay Martin Romualdez sa McKinley at sa Nara. Tugma yun. Up to that point. Tama? Agree tayo? Yes. Okay? Ang sinabi ni Gutesa, nag-deliver sa Malacanang sa Aguado Street. So hanggang sa Aguado, tugma tayo. Sige, ulitin natin. Tugma si Saldi, tugma si Gutesa na nag-deliver kay Martin Romualdez sa McKinley at sa Nara. Tugma yun. Up to that point. Tama? Agree tayo? Yes. Okay? Ang sinabi ni Gutesa, nag-deliver sa Malacanang sa Aguado Street. So hanggang sa Aguado, tugma tayo. Tugma si Saldi, tugma si Gutesa Okay. na nag-deliver kay Martin. So yun ang patunay ngayon na talaga mayroong deliver, ano? Na sinabi ni Gutesa, kinolaborate ni Congressman Saldico. So ano pang hanapin na testigo? Very clear na yan. Ha? Accepted na yan sa korte. Pero ngayon, dahil accepted sa korte, itinatago nila yung dalawa. Si Saldico, ayaw nilang pabalikin sa Pilipinas. Ayaw nila pag-online na statement. Si Gutesa, ayun, pinatago na nila. Binigyan na ng pera. Ayun, hindi na lumabas. Kaysa naman daw papatay ng pamilya. Nako, Diyos ko. So, yan mga kaibigan ang patunay na nangyari sa ating bansa.